Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, sobrang pahiya matapos ang pagiging ambisyosa, gastadora at iba pa. Mga retired pro-Duterte generals, ayaw din pala kay Sara at Bato de la Rosa, kinastigo. Dapat daw sibakin sa pwesto at gawing taga-timpla ng kape ni Digong. Alam nyo mga kaibigan, sobrang pahiya ang kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na itong si BP Sara, matapos umasa na magiging Pangulo pagpasok ng Disyembre. Kaya naman, heto ang palabas ngayon ni Sara Duterte na siya daw ay nakikiisa sa paglaban ng korupsyon. Ayon kay Sara, patuloy daw na lalabanan ang kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Lalabanan niya daw ang korupsyon na may tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Kaya naman matindi ang buwelta at binira ng dating senador at ni attorney itong mga palusot, patutsada at kadramahan ni Sara Duterte at Bato de la Rosa, kinastigo. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan, itong matinding buwelta ni dating Senador Trillanes dito nga sa mga maladrama at mga patutsada na rin nitong si Sara Duterte. She had that opportunity nung naging secretary siya ng Department of Education. Diba? Tapos nung mayor siya. So doon ko nga papakita, doon part nga ng ng mga kasong kakaharapin niya, yung mga ginawa nila ng mga ghost employees nung mayor pa lang siya. 'Di ba? Ng Davao City. Tapos ito hindi pwede niyang sabihin kasi 'yon dahil mulat naman yung mga kababayan natin doon sa confidential funds issue. Totoo. 'Di ba? Exhaustively present 'yan. Ang problema kasi ang expertise kasi nitong Duterte camp, yung pag-gaslight, they will talk to you straight, no, in the face na parang and tell a lie na parang natural na natural. It's so convincing. Lahat sila magkakapatid pag nakita mo, pag nagsalita. Yan, si Pulong na parang kay linis-linis. Di ba? Nakita nga yung video nito. 'Di ba? Alam natin yung involvement niya sa illegal drugs, alam natin yung involvement niya sa flood control at infrastructure na 51 billion na scandal. Yes. Pero they can say it na parang hindi sila na nakakalabit ng konsensya when they say these things. I think yung pagkakakulong ni Duterte is a good thing para kay President Marcos. Kasi kung, imagine kung nandito yan siya, yung mga maraming sympathetic na mga opisyal sa AFP sa kanya at yung mga retired, probably baka mas naging tagilid si President Marcos noong mga panahon ng pagsubok. But because physically wala siya, na-emasculate yun. At yun na nga, naging orphans yung mga tao niya kasi hindi naman sila kinupkup ni Sara mismo. Sara went on her own ways. Ganun din sila magkakapatid, di ba? Kahit na yung mga pro-Duterte generals, retired generals, na galit kay President Marcos, ayaw din kay Sara. Dahil yun na nga, I don't know, she really has a problem. No? May bukod sa psychologically unstable, talagang wala daw people skills itong si Sara. No? She just comes and goes as she pleases. Well mga kaibigan, nakakatawa no? Sila pa yung unang sumisigaw kasi na malinis kami. Oo, di ba? Habang pilit naman nilang minamaliit ang mga aligasyon na hanggang ngayon ay hindi nila sinasagot ng malinaw, di ba? Tulad na lamang ng mga confidential funds, di po ba? Tapos sasabihin niya, lalabanan niya daw ang korupsyon. Diba? Ang tindi talaga ni Vice Presidente Sara Duterte. Sobrang defensive nga nila Sobrang maingay, di ba? Pero kulang sa transparency. Totoo po yan. Bakit? Na naman. Tulad na naman nito mga kaibigan, tingnan nyo naman to. Di ba? OBP gumastos ng 1.48 million mga kaibigan sa 7 CCTV. Ang tindi mga kaibigan. Anong klaseng CCTV yan? 200K isa mga kaibigan. Isipin nyo yan.
7 na CCTV, halos 1.5 million. Anong klaseng CCTV yan, di ba? O kung ganyan ang nilagay mo sa mga opisina ni Sara Duterte, abay dapat siguro kahit siguro kurap mga kaibigan, no, kayang tignan, no. Walang makakalusot sa CCTV ni Sara Duterte. Ang tindi ng CCTV Oo, kalokohan talaga. Tapos ito pang matindi. Ito mga kaibigan, para sa mga kababayan natin, 138 na beneficiaries ng OBP Livelihood Program hindi daw dumaan sa feasibility check. Diba mga kaibigan, nasan yung transparency dyan, Sara Duterte? Opisina mo na naman yung tinatag ng COA. Hindi dumaan sa feasibility check. Tapos kung makapagsalita itong si Sara Duterte, transparency daw. Nakaka-insulto no, mga kaibigan, sa taong bayan, sa tulad natin, yung ginagawa nilang narrative na sila ang tagapagligtas mula sa korupsyon. Gayong sila rin ang hindi pumapasa sa sariling pamantayan ng transparency. Diba? Ang totoong lumalaban sa korupsyon, hindi takot sa audit. Diba? Hindi tulad nito. Ayaw magsalita patungkol sa confi funds niya diba? Diba? Hindi takot at hindi nagtatago sa pondo at hindi umaaktong biktima. Kaya nga mga kaibigan, kung gusto nilang paniwalaan natin na sila ay malinis, simple lang daw yung pamumuhay nila, abay humarap sila sa investigasyon. Di po ba? Buksan ng records at patunayan na walang katotohanan nito. Tapos sasabihin sa atin, ginigipit lang ni Pangulong Marcos. Tulad na lamang nito mga kaibigan, ni Bato. Di ba? Na ngayon ay nagtatago. Kaya heto matinding buwelta ni Senador Trillanes. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Grabe. Ang kuwan dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. Dapat talaga si Bakin na lang ito di ba mga kaibigan? Itong si Bato, mag-iisang buwan na atang hindi pumapasok. Di po ba? Sayang naman, pinapasahuran natin. Hindi si Bakin na lang. Wala rin namang kwentang senador di po ba? Ay nako talaga And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa dapat 2028 elections. 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung mukha nga magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat niya mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Tagatimpla ng kape. Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Well, mga kaibigan, totoo naman, di ba? Yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes, kung talagang hindi takot itong si Bato at walang tinatago, gaya ng ipinagmamalaki niya noon, bakit biglang parang naglaho si Bato, no? Matapos lumabas, di umano, yung warrant galing sa ICC. Tinakot lang ni Remulla, no? Biglang tumakbo yung Bato. Natakot sa papel, mga kaibigan. Diba? Biglang tahimik, biglang iwas, biglang hindi na makita. Kaya dapat lang sibakin sa pwesto. Diba? Hindi na nga nagagampanan yung trabaho bilang senador ng Pilipinas Ang tanong, senador ba ng Pilipinas o senador lang ng Duterte? Kaya dapat lang sibakin. Ang matindi pa mga kaibigan, sumasahod pa galing sa tax ng taong bayan. Okay lang sana
Kung ang nagpapasahod sa mga katulad ni Bato, itong mga makadilis, di po ba matatanggap na natin yan eh. Sa totoo lang, yung pagtatago ni Bato, malinaw na senyales. Natakot na makulong ito. At gusto niya atang di ba? Sabi niya dati, gusto niya makapiling ang kanyang tatay Digong sa The Hague. Bakit ngayon mga kaibigan parang taliwas sa sinasabi niya na handa daw siyang makasama at taga-timpla ng kape ng kanyang tatay Digong. Di po ba dapat nga sumuko na lang 'to di ba si Bato? Makakasama niya na si Tatay Digong. Tulad nito mga kaibigan, itong si Barsaga. Di po ba sinuspinde? Aba, sinisisi na naman ang Pangulong Marcos. Ginigipit daw siya kasi matapang daw siya na nag-i-expose mga kabalbalan ng Administrasyong Marcos. Ang tindi, no? Kaya naman, sinoplak ni attorney ang mga patutsada ni Barsaga at ang mga alipores ni Duterte. Ma'am, hingi lang po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan ng House of Representatives. So, yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos Correct. na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Iyakin din pala itong idol ng mga makadilis. Buti nga sinuspindi lang si Barsaga. Pero ang dapat talaga dyan mga kaibigan, talagang tuluyan ng sibakin sa pwesto. Sayang lang yung pera ng taong bayan, pampasahod sa mga walang kwentang politiko. Di po ba? Tapos sisisihin ng Pangulo sa mga kabalbalan nila. Sila din naman itong gumawa di ba? Tugon lang po ng Malacanang regarding po sa sinasabi ni Saldico kasi nakasulat ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Saldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? May effort na rin po ba na investigahan po ito? Una-una po, kung ang itunuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo sumagot ito. Kung sino mang particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Saldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Tama naman, di ba mga kaibigan? Bahala na ang Senado mag-imbestiga kung may katotohanan dyan sa sinasabi ni Saldico laban kay Escudero. Kasi sa totoo lang mga kaibigan nakikita natin dito na parang patibong lang ito ni Saldico at ng mga makadilis. Kasama ito sa script nila. Pag kinagat kasi ito mga kaibigan ng palasyo, yung akusasyon ni Saldico laban kay Escudero, abay nagmumukhang selective po ang palasyo. Di po ba? Tapos gagamitin niya na naratibo laban sa Pangulo yung pagiging selective ng Malacanang. Di ba? Hindi tayo naniniwala sa akusasyon ni Saldico laban sa Pangulo dahil sa walang kwentang script. Tapos maniniwala naman agad tayo pag si Escudero ang dinadawit ni Saldico. Di ba? Parang hindi ho nagme-make sense. Parang magiging selective lang tayo niyan. Di ba? Hindi natin sinasabi na malinis si Escudero. Pero yung mga pasabog kuno ni Saldico, walang kwenta mga kaibigan Tapos siya ang bida, wala daw siyang kinuha na pera ng taong bayan. Aba magaling. Kaya ibig sabihin lang mga kaibigan, kung gustong patunayan lahat ni Saldico, itong mga pasabog niya, abay umuwi na lang siya. Yun lang po yun. Di ba? Hindi yung parang ginagawa niyang Netflix series itong mga pasabog kuno niya Ay nako. Tapos kinakain naman,
pinaniniwalaan ng mga makadilis. Ay nako talaga. Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan itong sulat na ito. Okay, salamat po, ma'am. Thank you. I'm going back kay Zaldico dahil na-mention po kahapon ni Secretary Remulla na maaaring nasa Portugal si Zaldico. May directive po ba ang Pangulo sa DFA in coordinating with Portuguese authorities or officials para po ma-countercheck kung talaga pong nasa kanila si Zaldico? Sa lahat po ng ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nag-utos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Zaldico, lahat po ng ahensya na concern dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Zaldico sa Pilipinas. Yun naman dapat. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Sino particular? Well, yan lang, ma'am, ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya, ma'am, na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun lang po. Ay nako mga kaibigan, totoo naman di ba? Unahin muna natin ng OBP. Tama naman si dito, si Attorney Claire Castro. Oo. Kasi kung gusto nila ng transparency at talagang huliin yung mga corrupt, unahin na natin itong opisina ni Sara Duterte na mismo siya yung nagsasabi mga kaibigan, di ba? Na patuloy niya daw na lalabanan yung mga kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. O, di ba? Isa ka na dun O, di ba? Halos sabihin na ni Sara Duterte na siya ang reyna ng transparency. Kaya naman, sana pakisagot yung confidential funds. Tapos, yung bago mo na naman nakabalbalan ngayon, di ba? Yung nakikita natin, eto, gumastos ka ng halos 1.5 million sa napakagandang CCTV. 7. Grabe, 200k isa. Matindi ka talaga, no? Di ba mga kaibigan, total mahilig naman po itong si Sara Duterte mang-gaslight asa ng transparency. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.